Kaya raw na mag-alis ng masamang espiritu sa katawan itong si James. Nangyari raw yan matapos na dalhin sa kanya ang isang dalagang sinapian sa kanilang bahay, sa kanilang lugar. Bago raw yan, hindi naman talaga siya naniniwala itong si James sa mga multo-multo. Ayan, kaya maganda kausapin natin ha. 25 years old, batang-bata mula sa Caloocan, si James na sinasabi niya ay pastor din pala, no? Si James. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor James. Hello, magandang tanghali, Kuya Poy. Magandang tanghali sa iyo. Eto na nga tayo. Mapag-usapan natin yung experience mo. Ayan, sa pagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Kailan mo ba na-discover na meron ka palang gift? Meron kang regalo sa pagka-cast out ng mga demonyo o ng mga masasamang espiritu sa katawan ng tao? Medyo may katagalan na rin, Kuya Poy. Sabihin natin, wala pang pandemic. Mga 20... Di ko sigurado kung 2016 o 2018, mga ganyang taon. Yeah. 2016, 2018. So mas bata ka pa noon. Nag-aaral ka pa noon, James? Oo, Kuya Poy. Tama. Bakit naman naisipan ng mga tao sa inyo na dalhin sa'yo, ilapit sa'yo yung sinasaniban ng masamang espiritu? Kasi syempre, meron siguro silang alam sa'yo o baka sa pamilya ninyo na, alam mo na, meron yung iba kasi merong nakakagamot, ganyan. O subukan natin. Papaano ba? Actually, Kuya Poy, nagulat lang din ako kasi bigla lang din dinala sa akin yung sinasapian . Pero siguro kaya may idea siguro sila kasi yun nga ako nga ay pastor ngayon, pero actually yung tatay ko din ay pastor. So kilala rin yung pamilya namin dito sa lugar namin. So siguro wala na sila siguro ibang malapitan, talagang sa amin na, sa bahay na namin talaga dinala. Nadala na sa ospital, ganoon ba? Hindi masagot ng doktor kung ano nagiging diferensya bago dinala na sa inyo. Ha, Pastor James? Hindi ko alam kung pina-hospital pa nila tong babaeng to, pero alam ko kasi magkakasama to mga magbabarkada. Alam ko yung babae, siyempre yung mga typical girl na nagwawalwal, ganyan. Mga nagiinom, kasama yung mga kaibigan. Hindi ko pa alam kung ano pang ginagawa nila pag sila na lang. Pero nung nangyari yan, may kapit ang demonyo. Yun. Pero nung nangyari nga yan, Pastor James, napansin mo naman, hindi naman nakainom. Diba? Yung nawawala lang sa sarili o dehydrated dahil nag-iiba ang state of mind ng tao kapag dehydrated na. Diba? Pero kasi, Kuya Poy, grabe yung yung panginginig niya, yung talagang, kala mo nagsisisure, parang, hindi talaga siya matigil, hindi siya mayakap, hindi siya mapapirme sa isang pwesto. Yun kasi yung case. Kaya siguro sabi nga nila na sinasapian na to. At iba na yung lakas niya? Tama ba? Oo, malakas siya. Kung tama yung pagkakatanda ako, mga 5 taong kailangang umanas sa kanya. Kailangan mag-restrain sa kanya. Oo, para lang mapigilan, At yung boses, kasi may sinasabi rin na nag-iiba yung boses, ng mga sinasapian. Na-experience mo ba yan? I think yes, bago naman yung boses niya. Siguro parang gumagaral-gal, gano'n, parang growling. Although maririnig mo, boses babae pa rin naman pero ganun yung pagkarinig ko sa boses niya, talagang galit na galit siya. Yan. O tapos nung lumapit nga, mga gaano katagal? Isang lapit lang ba yan, Pastor James, na nung ipinanalangin mo, tinutusan mo yung masamang espiritu na umalis din agad? O nakailang araw din kayo na pabalik-balik? Actually, sa gabi kasi yun. So,
Ang mga, siguro inaabot din kami ng mga 2-3 oras. Tinatry mo na siyang pakalmahin, ganyan. 4-5 kaibigan niya yun, magkakasama sila. And then, yun, tinry namin, actually bago ako nag-pray din naman yung tatay ko, pastor din naman kasi yung tatay ko. And then, yung nanay ko rin naman, tinag-pray niya. Pero yun pa rin, nagpupumiglas pa rin, hindi siya tumitigil talaga. Okay. Kung ano yung parang sinisisure niya pa rin talaga hanggang dumidilim na, dumalalim na yung gabi. And then parang sa akin, parang sa puso ko, parang, ewan ko, naramdaman ko lang sa puso ko na, what if ako kaya mag-pray dito sa babaeng ito, ganon. Hindi ko pa sabi, siguro, pasasabi ko lang si God yun eh. Sila sabi ni God na, ikaw try mo, ikaw mag-pray sa kanya. And then, siyempre, kapangalan ni Jesus, kasi naniniwala ako, wala namang demonyong lalayas kung hindi mo gagamitan ng kapangyarihan ng liwanag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, sinabi ko, yun, through the name of Jesus, in the name of Jesus, talagang nilayhan ko just a few minutes, kumalma na yung tao, Kumalma na siya. Ayan, dahil nga po kung babasahin nga rin po natin ang Biblia, no? Meron din ho talaga mga ganyan o yung mga pag-exercise, hindi ho exercise, pag-exercise ng mga tao, na sinasapian. At ginawa nga rin niya mismo ni Jesus, tama? Kaya nga sinasabi ng nila Pastor James at ng iba pa mga exorcist, lumayas ka, demonyo o satanas. Yan, sa ngalan ni Jesus. Ganoon ang sinasabi. Meron pang di ba, pinalayas tapos inilipat dun sa mga baboy. 'Di ba? Na sinasapian ng spirito. Ganyan 'yan. Yan, pati si Ate Maris ngayon ay nanonood sa atin nang dahil sa usapan natin. Alright, maraming salamat Ate Maris. Ayan si Raymond ng Cavite, kausapin nga natin. Ano ba ang kanyang astig comment, astig advice naman? Raymond, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po. Ano bang astig comment mo, astig advice para kay, feeling ko astig comment, Ayan, para kay Pastor James. Isa lang yung maipapayo ko na dahil sa, alam naman natin na iba't iba yung paniniwala ng tao talaga. Hindi lahat isa yung paniniwala. Patuloy lang na, manalangin at ipagpatuloy niya lang na kung ano yung pinaniniwalaan niya. At alam natin na lahat ng yun ay dahil sa kay God. Yun. Okay, so yan naman pala ay astig advice nitong ng ating caller sa mga tao. Para hindi nga naman tayo lapitan, pasukin ng masamang spirito. Maraming salamat sa iyo, ha? Ano ang pangalan na itong caller natin? Raymond po. Ayun, si Raymond. Ayan, maraming salamat, Raymond. Okay. Ayan, Pastor James. Yes, Kuya Poy. Meron ka ba mga ipapaalala para dito sa mga kabataan, lalong-lalo na bilang isang batang pastor, para ganoon nga maiwasan natin na tayo ay lapitan pa dahil ikaw nga, sabi mo nga face-to-face naka-encounter ka na ng sinasapian, mas bata ka pa noon, hindi naman sa fino-flaunt mo, nakapag-cast out ka ng masamang spirito. But of course, yung natotoo na meron talaga mga nilulukuban ng masamang spirito, ano ba may papaalala natin lalo na sa mga nakababata, mga nakikinig? Okay, paalala ko lang sa mga nakikinig, yung nga, Halloween season na naman ngayon, or sa Pilipinas nga, Undas season. Dapat talaga, kung maaari, ang season na to talaga pagdalaw natin to sa mga minamahal natin sa buhay, ganyan. Kaya lang, at the same time, pag ginagawa kasi nating Halloween holiday, parang alam mo yun, parang binibida kasi natin yung demonic forces, yung mga kampo ng dilim, di ba? So siguro, eto, I'll be truly honest lang din talaga sa mga nakikita ko, sa mga bata. Huwag natin lalaruin yung darkness.
Yan, kung magko-costume tayo, 'di ba? Sana hindi natin binibida na may mga pangil tayo, may mga dugo-dugo tayo sa mukha. Hindi kasi natin alam, Tino-joke lang natin 'yon, nilalaro lang natin 'yon, but the devil is like a roaring lion. Bigla ka na lang dadagitin ng kaaway, 'di ba? So di natin alam, baka entrance 'yon. Pasukan ka ng masamang espiritu, awa ng Diyos, wag naman. And at the same time, kung may mga kasalanan tayo, may mga inaalagaan tayong kasalanan, mga nagpapatuloy pa rin tayo sa vision natin, nagpapatuloy pa rin nating i-deny si God sa buhay natin, sinasabi natin, di ko kailangan ng Diyos. Magaling naman ako kaya ko na to sa buhay. O di kaya sabihin natin, di ako mahal ng Diyos, masyado minamahalan sa buhay, hindi totoo ang Diyos. Alam niyo, the more we deny God, the more na we deny natin yung kapangyarihan niya, yung existence niya, all the more yung kabilang side naman ng lumalakas, yung kaaway natin, si Satanas. He can send all these demons, hindi lang isa. Sabi nga sa Bible, Legion, umabot pa sa libo, yung kinikwento mo, Kuya po, yung sumaki sa mga baboy. Oh. Libo yun. Oo, libo yun. Hindi lang isa. O sabi nga sa Bible, pag lumayas yung isa, magdadala yun ng maraming kasama. Correct. So, ayun. So, let's just sa sarili nating sikap at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Let's live holy lives. I-honor natin si God. Pakita natin na si Lord ang bida ng buhay natin. Diba? Tanggapin natin Panginoong Jesus kasi pag sumasayo ang Panginoong Jesus, pag nasa iyo ang Holy Spirit, hindi ka napapasukan ng ibang spirit. Oo naman. You need to have the Holy Spirit so you don't have any evil spirit within you. Diba? So, yun. Walang lugar. Costume ka, siguro. Pwede namang mag-superhero ka na lang. Superhero costume, ganyan. O mga fantasy characters. Pero kung ibibida natin yung dilema, di kaya pupunta pa tayo sa mga nakakatakot, pupunta pa tayong kuweba, pupunta pa tayong haunted house, diba? It just welcomes the Holy Spirit. No, it just welcomes the evil spirits. Diba? Yun. Mag-iingat. Iwasan natin yung mga ganon. Yan, para natin silang niyayaya pa na magsilabas. Maraming salamat sa iyo Pastor James, sa pag-share naman ng iyong astig confession, astig experience at a very young age tungkol sa sa pagkakaroon, pag-handle ng masamang espiritu na sumapi sa isang tao. Maraming salamat Pastor James.